Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Ngayon, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Raptors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo ngayon. At sa araw pong ito ay gawan po natin ng reaction itong mga nangyari na inakala natin na totoo, pero hindi pala. Kumbaga, lahat tayo ay napaniwala sa isang napakalaking kasinungalingan o panloloko, o masasabi nating panliling lang. Lahat tayo ay umasa na ito'y totoo. Lahat tayo natuwa dahil sa pag-aakala nating totoo ang lahat ng ito. Pero maging sila Mrs. and Mr. Ka-Business at ang buong family Ka-Business, ang buong team Ka-Business, ay nabiktima din na mapanlinlang na pangyayaring ito. Maging sila ay umasa. At ang higit niyang umasa dito, at hindi lang basta umasa, kundi higit na nasaktan at naging biktima, ay walang iba kundi ang minamahal nating si Kuya Bong. Guys, marahil alam niyo na yung tinutukoy ko na pangyayari. Tama kayo guys. Ang pangyayaring ito ay about dito sa katatapos lang na relasyon ni Kuya Bong. Isang relasyon na inakala natin na napakaganda dahil may isang OFW na nagkagusto sa isang dating taong grasa. At ang sinabi pa nga nitong si ate girl na OFW na ito, kung natatandaan nyo guys, ang sinabi nito ay uunawain at mamahalin niya si Kuya Bong hanggang sa dulo, hanggang kamatayan. Dahil anya sa nasubaybayan na niya ang istorya nitong si Kuya Bong. Madami sa atin ang natuwa. Madami sa atin ang na-inspire sa naging kwento ng dalawang ito. Ang hindi natin alam na ito palang si ate girl ay may hidden agenda sa pagpapakilala at pakikipagrelasyon niya dito kay Kuya Bong. Nung umuwi ito sa Pilipinas na isponsoran nila Mrs. and Mr. Ka-Business ang pamasahe papunta dito at pabalik sa kung saan mang siyang bansa naroroon ngayon.
nung unang uwi pa lang nito, may mga ilan ng duda sa mga viewers ni Ka-Business. May mga nagsabi na baka ginagamit lang daw ni Ate Girl itong si Kuya Bong para sumikat, para makilala sa larangan ng social media. At baka sa bandang huli, ay iwan din niya si Kuya Bong pagsikat na siya. At doon, ay gagawa ng YouTube channel itong si Ate Girl. Ang natatandaan ko, nung nag-live si Ka-Business, nung sila'y papauwi na galing Baguio, may binasa si Ka-Business na isang comment sa live. At sinasabi na nag-comment doon na baka nga ginagamit lang ni Ate Girl itong si Kuya Bong para magpasikat o para makilala sa larangan ng social media. At ito'y direktang sinagot naman ni Ate Girl. At ang sabi ni Ate Girl doon ay wala siyang balak kahit kailan na magawa ng YouTube channel. At wala siyang balak magpasikat. Kaya niya minahal si Kuya Bong. Ang pagmamahal daw niya kay Kuya Bong ay totoo. Tapat daw siya sa nararamdaman niya. At sinasabi pa nga niyang handa niyang pakasalan itong si Kuya Bong. At mas lalo tayo guys na napaniwala ni Ate Girl nang ipakilala na ni Ate Girl itong si Kuya Bong sa kanyang pamilya. Pero hindi natin alam, kasama pala yun sa kanyang strategy. Ulitin natin ang sinabi ni Ate Girl. Uunawain daw niya at mamahalin si Kuya Bong hanggang kamatayan, hanggang sa dulo. At alam na daw nga niya ang history ni Kuya Bong. Pero kayo guys, alam nyo ba kung ano yung ikinagalit ni Ate Girl kay Kuya Bong? Alam kong alam nyo. Dahil laman niya ng vlog ni Ka-Business. Dahil si Ka-Business ay naging transparent tungkol sa issue na yan. Dahil ayaw ni Ka-Business na pagtakban ang mga pagkakamali ni Kuya Bong. Gusto ni Ka-Business na kung ano yung ikinikilos ni Kuya Bong off-cam ay malaman din ng publiko. Kaya naman, yung pag-inom ni Kuya Bong ng isang boteng Red Horse at sinabi pa nga ni Kuya Bong doon na maliit na buti lang naman yun. Yun na ang ikinagalit ni Ate Girl. Nang dahil sa pag-inom ng isang bote ng Red Horse. Ate Girl, alam kong matino ka. Nasa tama yung pag-iisip mo. Siguro naman, alam mo na alcoholic si Kuya Bong. Pero sana, kung talagang mahal mo siya, dapat naunawaan mo na minsan ay hindi maiiwasang matukso ni Kuya Bong na uminom kahit isang bote dahil nga siya ay alcoholic. At ang isa pa sa ikinagalit nito si Ate Girl ay yung 8,000 na binali ni Kuya Bong sa loob ng 1 linggo kay Mrs. Ka-Business. Oo, sabi mo girlfriend ka. Kaya karapatan mong mag-urirat. Karapatan mong questionin o tanongin si Kuya Bong. Pero kasi yung paraan ng pagtatanong mo, parang hindi na pagtatanong eh. Pinaghahanapan mo na si Kuya Bong. Samantalang sila Mrs. and Mr. Ka-Business na tumatayong magulang ni Kuya Bong, ni hindi nila nagawa yung paghahanap na ginawa mo kay Kuya Bong. Paulit-ulit mong tinatanong. At paulit-ulit din sinasabi sa iyo ni Kuya Bong na ibinayad niya ng utang
ng kanyang mga utang. At sinabi pa nga niya doon na yung mga utang na yun ay utang niya nung hindi pa kayo magkakilala. At yung iba doon, ipinangkain niya at ibinili niya ng pakain sa baboy. Dahil yung 8,000 na yun ay nautang niya, ay naandun pa yung baboy. Bagamat hindi lahat yung 8,000 na yun ay nandun pa yung baboy. Pero yung iba doon ay nautang niya, ay nasa kay Kuya Bong pa yung baboy. Pero kahit anong paliwanag ni Kuya Bong tungkol sa 8,000 na yun, paulit-ulit mo pa rin na itinatanong kay Kuya Bong. At isiningit mo pa nga ang paggamit ni Kuya Bong ng ipinagbabawal na gamot. Ate girl, sinagot ka dyan ni Kuya Bong. Ang sabi sa'yo ni Kuya Bong, oo, gumamit siya. Pero matagal na yun. Hindi pa kayo magkakilala. Pero anong ginawa mo? Iginiit mo at pinagsiksikan mo sa utak ni Kuya Bong na yung pangyayari ng paggamit niya ng pinagbabawal na gamot ay 3 buwan pa lang ang nakalilipas. Ipinilit at ipinagsiksikan mo yun sa utak ni Kuya Bong. Dahil alam mo na si Kuya Bong ay hindi marunong magtansya ng araw o kung gaano nakatagal niyang ginawa yun. Tapos sasabihin mo na umamin sa'yo si Kuya Bong. Totoo, umamin. Dahil kay ka-business, umamin din yan na totoong gumamit siya. Pero matagal na yun. Pero ikaw kasi, nung aminin sa'yo ni Kuya Bong na gumamit siya, ay isiniksik mo sa utak niya na kagagamit pa lang niya. Kahit sinabi na niya sa'yo na matagal na yun, hindi ka pa niya kilala. At sa tingin mo ba, magne-negative yan ng 2 beses sa drug test kung ngay gumagamit pa? Wag mong sabihin na pinaghandaan ni Kuya Bong ang drug test na yun. Surprise yun. Yung una, nung daling siya sa rehab, na nung damputin nga siya ng mga taon ng rehab, ay nakainom pa siya nun. Dahil kababalik lang niya nun sa ilang linggo niyang pagkaka-absent. Dahil nung panahon yun, humihigit sa 1 linggo ang absent ni Kuya Bong. Kaya imposibleng mapaghandaan niya ang drug test na yun. At yung pangalawa, ay biglaan din yun. Dahil hindi naman niya alam na ipapacheck up siya nung araw na yun. Pero sa 2 beses na drug test na yun, negative si Kuya Bong. Pagpapatunay na hindi na talaga siya nagamit. Pero ikaw, sa usapan nyo ni Kuya Bong, ay ginigiit mo. Nakagagamit lang ni Kuya Bong. Iginigiit mo yan, isinisiksik mo sa utak ni Kuya Bong. Nakagagamit lang niya. Bakit? Yun ang tanong, bakit? Bakit mo ginagawa yun? Ito yung dahilan. Dahil gusto mo nang makipaghiwalay kay Kuya Bong. Dahil gusto mong magkaroon ka ng dahilan o sapat na dahilan para hiwalayan si Kuya Bong. Pero para hindi ka magmukhang kontrabida, ay pinalabas mo pang adik si Kuya Bong. Kung lalabas nga namang adik si Kuya Bong, ay marami ang sisimpatya sa'yo pag nakipaghiwalay ka kay Kuya Bong. At patuloy mo pa rin na pinalabas na mahal mo pa rin si Kuya Bong. Nagkunwari ka na mahal mo pa rin si Kuya Bong. Pero sa kabila nun, binungangaan mo ng binungangaan si Kuya Bong dahil alam mo na yun ang ayaw ni Kuya Bong. Para itong si Kuya Bong, hiwalayan ka. Ikinansila mo yung kasal ng February 14 at ipinaramdam mo kay Kuya Bong na ayaw mo na sa kanya.
Pero patuloy mong sinasabi, lalo na pag alam mong iba-vlog ni ka-business. Patuloy mong sinasabi na, I love you, Bong. Mahal na mahal kita, Bong. Para ano? Para ikaw ang magmukhang biktima pag nagkiwalay kayo ni Kuya Bong? Sinabi mo kay Kuya Bong na iniatras mo lang ang kasal. Pero anong sinabi mo kay la Mrs. Ka-business? Hindi na matutuloy ang kasal. At natunugan yun ni Kuya Bong. Naramdaman ni Kuya Bong na yung pagkansila mo ng kasal ay nangangahulugan na ayaw mo siyang pakasalan. Kaya naman, ibirnig ka ni Kuya Bong. Inayawan ka ni Kuya Bong. Pero, pabor yun sa'yo. Dahil si Kuya Bong yung nakipaghiwalay, ikaw yung biktima. Tapos, kunyari iiyak-iyak ka sa mga video mo. Sabi mo nasasaktan ka. Sabi mo sa mga video mo, dyan sa YouTube channel na ginawa mo, pero habang sinasabi mo na nasasaktan ka sa paghiwalay niyo ni Kuya Bong, ay abot tenga naman yung ngiti mo. Sabi mo hindi ka gagawa ng YouTube channel kahit kailan. Pero ngayon may YouTube channel ka na. After niyo maghiwalay ni Kuya Bong. At sa YouTube channel mo, ang kalimitan laman ng video mo ay si Kuya Bong. Mahiya ka naman, ate girl. Kung wala kang hiya, maawa ka naman kay Kuya Bong. Sinaktan mo na nga siya, pinaasa mo na siya. Hanggang ngayon ba naman, gagamitin mo pa rin siya? Mahiya ka naman. Kung wala kang awa kahit kaunting hiya lang. Tapos pati sila Mrs. and Mr. Ka-business, pinapalabas mo ngayon na sila yung dahilan kung bakit hindi mo makontak si Kuya Bong. Samantalang alam mo sa sarili mo na ilang beses kang i-message at sinubukan tawagan ni Mrs. Ka-business after niyong mag-break ni Kuya Bong. Pero sinagot mo ba yung tawag nila? Hindi. Pagka-break niyo ni Kuya Bong, wala pang ilang minuto, nag-post ka na sa FB mo na hiwalay na kayo ni Kuya Bong. Ate girl, parang hindi naman masyadong halata na excited ka sa pag-break niyo ni Kuya Bong. Huwag ganon, ate girl. Pero ito ang ingatan mo, ate girl. Pag nalaman ng maraming ka-business, solid supporters, yung mga pinagagagawa mong yan, at naisipan nila na i-report yung channel mo. Malamang yung channel mong yan, hindi na mamonetize yan. Sisipin mo, napakarami na nagmamahal kay Kuya Bong at kay ka-business. Pag nalaman nila na lahat ng pinagsasasabi mo dyan ay puro kasinungalingan, i-report nila yung channel mo. At pag in-report nila yan, at ina-apply mo yan kay YouTube for monetization, i-deny lang yan ni YouTube. May isa na rin ako nireactionan na ganyan yung nangyari. Dati siya na kasama ni ka-business sa pagbablog. Hindi ko na rin siya papangalanan. Pero itong taong ito, matapos niyang umalis kay ka-business, ay sinubukan niya ding siraan sila ka-business. Gumawa siya ng YouTube channel at sa YouTube channel na yon ay nag-upload siya ng isang video na may halong paninira kay ka-business. Oo, dumami yung subscriber niya. Naabot agad din niya ang requirements ni YouTube para mag-apply for monetization.
Pero i-apply niya yung kanyang channel para ma-monetize. Na-monetize ng ilang araw. Pero agad ding na-demonetize. At nang muli niyang i-apply, dininay na ni YouTube. Gumawa ulit siya ng bagong channel. Madali ding umangat yun. Pero katulad ng una niyang channel, dininay din ni YouTube ang apply niya for monetization. Dahil inireport ng mga solid supporters ni Kabisnes yung kanyang channel. Kaya hindi ma-monetize. Gusto mo ba mangyari yan sa channel mo, ate girl? Kaya pag hindi mo tinigilan yung paggamit mo kay Kuya Bong, yung paninira mo kay Laka Business, hindi malayo na mangyari din yan dyan sa channel mo. Ang masakit kasi ngayon, ate girl, ito real talk lang ha. Yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas at pakikipagrelasyon mo kay Kuya Bong, napakalaking exposure na yun para sa'yo. Nakilala ka na doon sa mundo ng social media. Kung gagawa ka ng YouTube channel, marami na ang magsusubscribe sa iyo at susuporta sa maayos na paraan. Pero ang ginawa mo ngayon, gumawa ka ng YouTube channel, ang lagi mong content ay si Kuya Bong. Kisyo, mahal na mahal mo si Kuya Bong. Kisyo, nasasaktan ka. Pero habang sinasabi mo nasasaktan ka, nandun yung ngiti mo na halos abot tenga. Ganyan ba yung reaction ng nasasaktan? Ganyan ba yung facial expression na nasasaktan? Na tila ba kinikiliti? Na tila ba tuwan-tuwa? Iba ka naman masaktan, te. Tapos eto nga, pinapalabas mo ngayon na sila Mr. and Mrs. Kabisnes ang dahilan kung bakit di mo makontak si Kuya Bong. Ang tanong, matapos ba ng breakup niyo ni Kuya Bong ay inirespeto mo si Mr. and Mrs. Kabisnes? I-message mo man lang ba sila? Na, oy, Mr. and Mrs. Kabisnes o ate, kuya, nakipag-break sa akin si Kuya Bong, bakit kaya? Pero halip na gawin mo yon, ay mas inuna mong puntahan ang FB mo at dali-dali ka nag-post para magpakampi, para humakot ng simpatya, para magkaroon ng subscriber sa YouTube channel mo. Galing. Galing nyo, te. Saan ka ba kumukuha ng kapal ng mukha? Hindi ba uso dyan ang liha? Pag-grinder mo na lang, te. Ang kapal abot hanggang dito. Sa mga sinabi mo kasi dun sa isang video mo, tila inirestrict ka nila Mrs. Kabisnes. Kaya sabi mo hindi ka na makapagbato ng message kaila Mrs. Kabisnes. Ano aasahan mo ba naman sa pinagagawa mo niya, te? Sa mga pinagpo-post mo sa social media na pinapalabas mo na ang masama ay ang kabisnes spam. Sa tingin mo susuyuin ka nila Mr. and Mrs. Kabisnes? Abay, mahiya ka naman. Hindi ka VIP, te. Hindi ka ganun ka-importante. Anong gusto mo? Ikaw yung susuyuin? Ay ikaw na nga yung hindi nagbigay respeto. Sa kabila ng magagandang pinakita sa iyo ng kabisnes family at buong kabisnes team. Sa kabila ng lahat ng yon, ito pa yung iginanti mo.
ang siraan sila sa social media. Tigil mo na yan, te. Booking na booking ka na. Booking na booking na ang panggagamit mo, ang panggagago mo. Oo, tama. Malaya tayo lahat gumawa ng YouTube. Dahil hindi naman pag-aari ng sino man sa atin yung YouTube. Pero te, lumabang ka naman ng patas. Huwag naman ganyan. Sinaktan mo na nga yung tao. Inaasa mo na nga yung tao. Pinaniwala mo na nga pati yung mga viewers, yung mga supporters ni Ka-Business, na totoo yung nararamdaman mo kay Kuya Bong. Pati ba naman sila lulukuhin mo pa rin hanggang ngayon? Patuloy po pa rin bang lulukuhin yung mga tao na ganun mo kamahal si Kuya Bong? Palibhasa hindi nila alam ang totoong nangyari. Palibhasa hindi nagsasalita sila Mrs. and Mr. Ka-Business sa totoong nangyari. Patuloy mo lulukuhin yung mga viewers, yung mga supporters. Patuloy ka magpapaawa. Kaya wag mong antayin magalit sa'yo ang mga solid Ka-Business supporters at ang mga nagmamahal kay Kuya Bong. Dahil sigurado, pag sila, report nila yung channel mo. At walang magagawa yung kakapalan ng mukha mong yan. Pag in-report nila yung channel mo. Sigurado, 100% yan, ate girl. Masisira yung channel mo. Ate girl, kung masamang tao lang sana sila Ka-Business, baka inilabas lahat nila kung ano ang totoo. Pero dahil napakalaki ng respeto ni Mrs. and Mr. Ka-Business, lalo na sa magulang mo at sa pamilya mo, ni isang masamang salita wala silang binanggit laban sa'yo. Pero ikaw, eto, kagagawa pa lang ng YouTube channel mo, puro paninira na ang laman nito laban sa mga tao na naging dahilan ng pagkakakilala mo sa social media. Doon pa lang sa exposure, sa napakalaking exposure na naibigay nila sa iyo. Hindi pa ba ikaw kontento dun? Hindi mo pa ba ipagpasalamat yun? Para siraan mo sila ngayon? At para patuloy mong gamitin ang pangalan at picture ni Kuya Bong sa mga content mo. Ang kapal ng mukha mo, ate girl. Sobrang kapal. Sa tingin ko, napakabait naman ng nanay mo eh. Dahil nakita naman namin sa vlog kung gaano kabait ng nanay mo. Saan ka kaya nagmana? Saan ka kaya kumuha ng kakapalan ng mukha para gawin ang lahat ng yan? Siguro mauunawaan kita na naglabas ka ng mga mapanira na pahayag kila Mr. and Mrs. Ka-Business kung kahit isang salitang mapanira ay may natanggap ka mula sa kanila. Pero wala eh. Ni isang masamang salita wala silang ipinayag sa vlog. Ni hindi ka nila siniraan. At lagi ka pa nga nilang pinapasalamatan. Maging ang pamilya mo. Lagi nilang pinapasalamatan. Pero sa kabila ng kabutihang yun, nila Mr. and Mrs. Ka-Business, ng buong Ka-Business fam, ayan yung naging ganti mo sa kanila. Ang siraan sila. Kaya sa mga supporters
nito si Ate sa mahigit ng 2,000 subscriber nito si Ate. Kung kayo po ay supporters ni Kuya Bong, kung kayo po ay isa sa mga nagmamahal kay Kuya Bong at totoo kayong supporters ni Ka-Business, sana naman po magising kayo. Ginagamit din lang kayo ni Ate Girl. Huwag po nating suportahan ang ganyan tao. Nagagamit at gumagamit ng ibang tao para sa kanyang kasikatan. Ginamit niya ang kahinaan ni Kuya Bong para siya'y sumikat. Kaya kung kayo yung mga nagmamahal kay Kuya Bong at kay Ka-Business, huwag niyo po siyang suportahan. Ni manood ng video niya, huwag niyong gawin. Dahil ang mga pinagsasasabi niya dyan ay puro kasinungalingan. Kunwari nasasaktan siya sa nangyari sa kanila ni Kuya Bong. Pero tingnan nyo ang mukha niyan habang sinasabing nasasaktan siya. Ang ngisi niyan abot hanggang tenga. May ganyan bang klaseng nasasaktan? Ibang klase ka masaktan, Ate Girl. Kaya Ate Girl, sana tigilan mo na. Tigilan mo na yung panggagamit kay Kuya Bong. At tigilan mo na ang paninira mo kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Yung channel mo, yung YouTube channel mo, total, nasa mahigit 2,000 na yan. Pwede na ma-monetize yan. Tuloy mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Pero wag mong gamitin ang Ka-Business community. Tigilan mo na ang paggamit at pagdikit sa Ka-Business community. Bawasan mo naman yung kapal ng apog mo. Matapos kang tanggaping tao, yan pa ang isinukli mo. Tapos habang sinasabi mo na ikaw ay still waiting kay Kuya Bong. Diba sinabi mo yun sa isang video mo? Still waiting ka kay Kuya Bong. At hindi ka maniniwala sa pakikipag-iwalay ni Kuya Bong kung ito'y sa cellphone lang nakipag-iwalay o sa harap ng camera. Hindi ka kamo maniniwala hanggat hindi si Kuya Bong napunta sa inyo. At sasabihin sa inyo ni Kuya Bong na ayaw niya sa'yo. Anong ibig mo sabihin doon, Ate Girl? Na pag nakila Ka-Business, si Kuya Bong ay kontrolado nila Mrs. and Mr. Ka-Business, si Kuya Bong? O ang sasabihin ni Kuya Bong sa'yo? Na si Kuya Bong ay hindi makapagsalita ng gusto niyang sabihin pag ang hawak niya ay cellphone ni Mrs. Ka-Business. Samantalang kung mag-usap kayo doon, wala din naman nakikinig sa inyo. Pwera na lang kung mamaalam si Ka-Business na kung yung pag-uusap na yun ay pwede niyang i-vlog. Sinabi mo yan, parang pinapalabas mo na pag si Kuya Bong ay naka na Mrs. Ka-Business, nasa Ka-Business house, ay kontrolado nila Ka-Business ang sasabihin ni Kuya Bong. Ate Girl, kahit ikaw, hindi mo napasunod si Kuya Bong doon sa sinabi mong wag nang iinom. Alam mo ang katangian ni Kuya Bong. Hindi mo yan kayang diktahan sa kung ano ang gusto niya. Tumatakas nga yan kay Mrs. Ka-Business eh. Kila Ka-Business. Pag gusto niyan lumabas. At kahit anong sabi nila Mr. and Mrs. Ka-Business kay Kuya Bong, na wag mong gawin ito, wag mong gawin yan. Pag ginusto ni Kuya Bong, ginagawa niya. Isang pagpapatunay lang na si Kuya Bong ay may sariling pasya.
at hindi kailanman kontrolado ng mag-asawang kabisnes. Tapos sasabihin mo ngayon na maniniwala ka lang. Pag nakausap mo na si Kuya Bong sa inyo ng private. Pero kung kausap mo sila Kuya Bong, kaila ka business, hindi ka maniniwala. Ibig sabihin nun, pinapalabas mo na kinokontrol nila Mr. and Mrs. Ka-Business ang mga sasabihin ni Kuya Bong. Grabe ka kapal ang mukha mo. Grabe ka. Whew. Tindi mo, Teng. Tapos sabi mo nga, still waiting ka kay Kuya Bong. Totoo ba? Totoo bang still waiting ka kay Kuya Bong? Pakinggan nga natin ang kanta mo kay Kuya Bong. Paalam sa'yo, huwag ka nang babalik. Still waiting ka mo. Yan ba yung still waiting, ate girl? Paalam sa iyo, huwag ka nang babalik. Alam mo kung may dapat kumanta niyan, ay hindi ikaw. Sa tingin ko ang dapat kumanta niyan ay si Kuya Bong para sa'yo. Pero dapat ibahin ng kaunti ni Kuya Bong yung lyrics. Ganto. Paalam sa iyo, huwag kang manggamit. Parang mas bagay yun eh. Kasi hanggang ngayon, ay ang kapal na mukha mo. Na patuloy mong ginagamit ang tao na pinaasa at sinaktan mo. Para ano? Para magkaroon ka ng viewers, para magkaroon ka ng maraming subscriber. Ganun kakapal ang mukha mo. Hindi ka pa nakontento dun sa pagpapaasa mo kay Kuya Bong. Hindi ka pa nakontento sa pananakit mo kay Kuya Bong. Ngayon, patuloy mo siyang ginagamit para sa pangsarili mong kapakanan. Ang tindi ng kapalang apog mo, Teng. Kung may konsensya ka pa, total sinasabi mo na makadiyos ka, na lagi sa church. Diba? Sinasabi mo makadiyos ka, lagi ka sa church. Pero, gawain ba yan ng isang makadiyos? Ang manggamit ng kawawa at inosenteng tao. Matapos saktan at lukuhin, matapos paasahin, sa ngayon naman ay ginagamit para magka-views at magka-subscriber. Minus 1 million ka niyan sa langit. Sa ginagawa mong yan. Pati pangalan ng Diyos kinakaladkad mo. Tapos ang ginagawa mo, paninira at panggagamit. Di ka ba nahihiya, te? Di ka nahihiya sa pinagagagawa mo? Mahiya ka naman. Sa totoo lang, Teng, ako napaniwala mo din ako doon. Isa din ako sa napaniwala at naloko mo. Isa nga ako sa umasa na magkakabalikan pa kayo ni Kuya Bong eh. Pero ngayon, nalaman ko ang lahat. Nalaman ko yung totoo. Teng, yung kanta mo kay Kuya Bong, para sa'yo yun. Paalam na sa'yo. Parang awa mo na. Huwag ka nang bumalik. At parang awa mo na rin. Huwag kang manggamit. Yun guys. Sa mga nagmamahal po sa ating minamahal na ka-business at sa ating minamahal na Kuya Bong. Ako na po ang nakikisuyo sa inyo. Huwag nyo pong suportahan
ang channel nitong si Ate Girl. Alam nyo na po kung sino tinutukoy ko guys. Ayaw ko na pong i-mention ang pangalan niya. Dahil baka sabihin naman niya, naninirang puri ako. Baka sabihin naman niya, ginamit ko yung pangalan niya sa content ko para magka-views at para magkaroon ako ng dagdag subscriber. Hindi ko na po i-mention yung kanyang pangalan. Alam na po natin kung sino yan. Kung sino yung pinakang makapal na mukha na yan. Kung sino yan nag-astang bait-baitan. Nagpabiktim. Pero siyang totoong salarin. Ang masama pa niyan, mag-comment kayo sa FB post niyan at maging sa YT. Maging sa kanyang YouTube channel, mag-comment kayo ng laban sa kanya. O kahit hindi pa laban sa kanya. Mag-comment kayo, ilabas nyo ang totoo tungkol sa kanya. Buburahin yan ang comment nyo. Kung totoo kang vlogger, handa ka sa mga hindi magandang comments na matatanggap mo. At kung hindi totoo, pwede mo naman silang replyan, di ba? Pero bakit ka nagbubura ng comments? Dahil ba takot ka na malantad ang totoo? Dahil takot ka na malaman ng supporters at subscriber mo ang totoo? Takot ka malaman nila? Dahil once na malaman nila, ay mag-unsubscribe sila sa iyong lahat. At ang matitira na lang sa subscriber mo ay yung mga kamag-anak mo. Kung totoo akong vlogger, huwag ka magbura ng comment. Sagutin mo yung mga comments doon na sa tingin mo may mali ang sinasabi. Pero kaya mo binura dahil hindi mali ang sinasabi nila. Dahil totoo yung sinasabi nila at malalagay ka sa alanganin. Mabubunyag yung kasamaan mo. Mabubunyag yung ginawa mong panloloko. Mabubunyag yung kasinungalingan mo. Kaya takot ka sa negative comments. Di ba? Ikaw, te. Dito sa vlog kong to, pag napanood mo to, malaya ka mag-comments. Malaya ka mag-comments. At sasagutin ko yung comments mo. Re-replyan kita, huwag ka mag-alala. Hindi kita ibablock. Hindi ko didilitin ang comment mo. Pero siguraduhin mo lang na ang bawat sasabihin mo doon ay may sapat kang batayan. Dahil baka ang maging ending lang ay ang sinabi mo ay magiging supalpal din lang sa'yo. Paano guys, muli po, ako'y nananawagan sa lahat ng ka-business supporters na hanggang dulo sa ating minamahal na ka-business at sa lahat na nagmamahal kay Kuya Bong. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Huwag niyo pong suportahan ang channel ni Ate Girl. Dahil ang channel pong yan ay ang mga ina-upload niyan ay puro kasinungalingan. At patuloy lang niyang ginagamit sa kanya mga content ang ating mahal na si Kuya Bong. Sinabi niyan na kaya siya gumawa ng YouTube channel para ipagtanggol ang kanyang sarili. At ang hinahangad lang niya subscriber ay hanggang 50 subscriber lang. Maniniwala ba tayo dun guys? Parang hindi ka panipaniwala yun guys.
Dahil nagawa nga niyan lokohin at siraan sila Mrs. Ka-business. Sila ka-business. At nagawa niyang paasahin at lokohin si Kuya Bong. Tayo pa ba naman ang hindi niya magawan lokohin? Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bunganga niyan. Sa iyo, ate girl, good luck sa iyo. At sa YouTube channel mo, na sa ngayon ay umabot na sa mahigit 2,000 ang iyong subscriber o ang iyong naloko. Ang iyong nauto ay umabot na sa mahigit 2,000. Napakagaling mong magpaawa. Ang galing mong magpabiktim. Talented ka talaga. Pero sana, kung may konsensya ka at may awa ka pang natitira diyan sa puso mo, sana nga meron pa. Sana itigil mo na ang panggagamit kay Kuya Bong. At gano'n na rin ang patuloy mong paninira at pagpapasaring kay Laka Business. Wala silang masamang pakisama na ibinigay sa'yo. Sana naman ma-realize mo yun. Huwag yung puro sarili lang. Malaya kang gumawa ng YouTube channel mo. Napakalaya mo na gumawa niyan. Pero huwag mong gamitin ang ka-business community sa pagpapalaki ng channel mo. Huwag mong sirain ang magandang reputasyon ng ka-business community, ng ka-business official, ng ka-business family. At lalong higit na huwag mo nang gamitin si Kuya Bong. Maawa ka naman. At doon pala sa sinasabi mo, na panawagan mo na yung mga kaibigan, mga kapitbahay ni Kuya Bong na makakapanood sa video mo, na magme-message sa'yo. Sabi mo mag-message sa'yo para makausap mo si Kuya Bong. Wag na. Para ano pa? Kakausapin mo si Kuya Bong para ano? Para influensyan si Kuya Bong? Para siraan din kay Kuya Bong sila ka-business? Di mo magagawa yun. Maniwala ka. Malabo pa sa sabaw ng pusit na masira mo sila ka-business sa pag-iisip at sa pagtingin ni Kuya Bong. Napakalabo niyan. Sabi ko sa iyo. Wag mo nang tangkain. Hindi mo kayang sirain sa isip ni Kuya Bong ang mga taong tumulong at nag-ahon sa kanya sa masalimuot na mundo ng lansangan. Tandaan mo yan. Kaya kung yun ang balak mo, sa panawagan mo, na i-message ka ng mga kapitbahay at kakilala, kaibigan ni Kuya Bong, kung ang balak mo ay kontrolin si Kuya Bong, kontrolin ang isip ni Kuya Bong, at patuloy pa rin gamitin sa pagpapalago ng YouTube channel mo, makonsensya ka naman. Lalakihin mo yung YouTube channel mo sa malinis at tamang paraan. Hindi yun ang gagamit ka at naninira ng mga taong wala namang ginawa sa iyong masama. Yun lang, ate girl. Yan guys, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, Ma'am Nerissa. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya niyo po. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button
At maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business yan.